O magdiwang ang buong sanlibutan dahil sumilang na ang Mesiyas na pinakahihintay. Ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang salita ay nagkatawang tao na sa pamamagitan ni Jesus. At ngayoy, inaanyayahan ng lahat na siya'y papurihan at sambahin. Hindi kaila sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ang ating kinalalagyan. Nabubuhay tayo sa kahirapan, may panganib sa ating mga lansangan, walang kasiguruhan ang hinaharap, kaya nga't sa mga taong nangagsisilakad sa karimlan, suminag na ang ilaw ni Kristo at kailanman ipinangako niya na hindi tayo iiwan ni pababayaan man. Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pakinggan ang awitan ng upo sa kalangitan, kapulihan ang pagsilang ng hari sa saksakan. Kapayapaan sa sangkalupaan, awang kaligtasan sa sanlibutan. Kapayapaan sa sangkalupaan, awang kaligtasan sa sanlibutan, sa sanlibutan. Pakinggan ang awit ng mundo na langit. Sa iyong mahal na Jesus. Pakinggan ang awit ng mundo na langit. Sa iyong Jesus. Dahil at purihin, handog ng langit sa atin, ilaw ng katwiran natin, kapayapaan man. Luwalhating buhay, tanglaw natin, lunas sa damdamin na mabagin. Luwalhating buhay, tanglaw natin, lunas sa damdamin na mabagin, na mabagin. Pakinggan ang awit ng mundo ng langit. Sa iyong mahal na Jesus. Pakinggan ang awit ng mundo ng langit. Sa iyong Jesus. Pakinggan ang awit ng mundo ng langit. Sa iyong mahal na Jesus. Pakinggan ang awit ng mundo ng langit. Sa iyong Sa kanilang nagtataglay na ngayon ng panibagong ilaw sa kanilang mga puso, ay muling mabubuhay ang diwa ng pag-asa, pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang tunay na Pasko sa kanilang mga buhay. Kaya magsama-sama tayong lahat sa pagbibigay pugay sa ating Panginoong Hesus.
Luwalhatiin natin ang bukal ng ating buhay. Purihin natin siya sa paghatid niya ng tunay na kahulugan ng Pasko sa ating mga buhay. Maligayang Pasko sa ating lahat. Maligayang bati sa iyo, Panginoon. Sa iyo,
Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nakikibahagi sa ikalimang online simbang gabi ng South Bulacan District. Bilang isang pamilyang pinagbuklod ng Panginoon, atin pong ihanda ang ating puso at isipan sa sama-samang pagsamba sa nag-iisang pag-asa ng bawat pamilya. Tayo pong lahat ay umami. Sanglibutay may katwaan sa haring pagdatal, puso natin tatahanan. Mundo'y mag-awitan, mundo'y mag-awitan, mundo'y mag-awitan. Si Jesus ay ipagdiwang, tanay mag-awitan, bukid burol, kapatagan. Galak ay isaysay, galak ay isaysay, galak ay isaysay. Kasalanay na param na, kalungkutan dusa, kaparito talaniya. Pala at ginhawa, pala at ginhawa, pala at ginhawa. Mundo ay paghaharian ng katotohanan, ang biyaya, kaligtasan. Kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan, kakamtan ng bayan. Amen. Tayo mong lahat ay manalangin. Nakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa gabi na ito na iyong pinagkaloob. Salamat po sa sama-samang pananambahan, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pag-asa na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pag-encourage sa amin sa bawat araw na dumarating mo, God. Nawa nga po, Panginoon, patuloy na pagpalain mo po ang bawat pamilya. Patuloy po nawa na kung meron mang pamilya ngayon na dumaraan sa mga pagsubok, Panginoon, patuloy na matagpuan nila ang pag-asa, Panginoon. Matagpuan namin yung pag-asa sa iyo, O God. Nawa nga po, Panginoon, patuloy na ikaw yung magpatatag sa bawat padre, pamilya, Panginoon, ng bawat tahanan, sa bawat ama ng tahanan, Panginoon. Patuloy na ikaw yung magpatatag, O God. At maging sa bawat ina, Panginoon, ng tahanan, patuloy na ikaw yung magbigay ng wisdom, O God, upang nang sa gayon, Panginoon, ay magampanan ang bawat tungkulin ng bawat ina, Panginoon. Maging sa mga anak, Panginoon, ay patuloy na pagkalooban mo, Panginoon, ng humble heart, Panginoon, ng obedient heart, Panginoon. Nawa nga po, sa bawat pamilya, O God, patuloy na ikaw yung maging pag-asa ng bawat isang pamilya. Sa gabi na ito, Panginoon, patuloy na ikaw yung magbukas ng aming puso, ng aming isip, ng aming mga mata, Panginoon, sa tatanggapin naming mensahe mula sa iyo. Patuloy na pagpalain mo po yung magiging speaker, O God. Pagpalain mo po yung kanyang buhay, O God. At patuloy na ikaw po yung magsalita sa kanya, O God. Nawa nga po, Panginoon, na ang bawat pamilya na itinalaga mo, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala, O God, ay maranasan ng iyong presensya, O God. Maranasan ng iyong pagmamahal, O God. Patuloy na dumalo yung love mo sa bawat family, O God. Nang sa gayon, Panginoon, ito yung may share namin, Panginoon, sa bawat tao na nasa paligid namin, O God. Tulungan mo po na ang bawat pamilya, Panginoon, ay maging isang testimony, O God, kung gaano ka kadakila, O God, kung gaano mo pinagpala ang bawat pamilya, Panginoon. Salamat dahil ikaw yung bumubuo nito, Panginoon.
At nawa nga po patuloy na ikaw rin yung magpatatag ng bawat pamilya ko, God. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang gabi, South Bulacan District. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain, sa ating online simbang gabi. At tunay po na napagpapala po tayo bilang isang distrito sa bawat gabi na ating pinagsasamahan. At sa gabing ito, ang tema na ating pagbubulay-bulayan, Pasko, Pag-asa ng Pamilya. Kamusta na po ang inyong pamilya nitong nakaraang mga buwan hanggang sa kasalukuyan? Marahil ay mag-agree po kayo sa akin kung sabihin ko na lubhang napakahirap ang ating naging karanasan mula po nang maranasan natin ang pandemya na ating nilalakaran. At sa bawat pamilya na meron tayo, meron pong nawalan ng trabaho, meron pong medyo naghigpit ng sinturon dahil hindi na po katulad ng dati ang pasok ng income at marami pang iba. At sa gabing ito, sa darating na Kapaskuhan, ano nga bang pag-asa ang ating masusumpungan? Kung babalikan po natin ang karanasan ng isang pamilya noong unang Pasko na sina Jose, si Maria at ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa Mateo Kabanata 2, talata 13 hanggang 15, ang sabi po doon, pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin, bumangon si Jose at ng gabiring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Ang mabuting balita ng Pasko ay nananatiling naghahatid ng pag-asa sa gitna ng madilim na sanlibutan, lalong higit sa panahon ng pandemya sa bawat pamilya, lalong higit sa bawat pamilyang Metodista ng South Bulacan District. Para sa marami, hindi kumpleto ang pagdiriwang ng Kapaskuhan kung walang mga maliliwanag at kumukuti-kutitap na mga Christmas light. Ipinapalupot ito sa buong Christmas tree kung minsan na may magarbo ang ating paghahanda ng mga nakaraan, pero ngayon, kung may makita man tayong ganito, ay namamangha tayo sapagkat nakikita po natin na napaka-positibo ng mga Pilipino pagdating ng Kapaskuhan. Natatandaan ko po last year, dumayo kami sa Bukawi at nakakita kami doon ng isang tahanan o isang bahay na talaga namang dinarayo sapagkat napakaganda po ng mga disenyo, may patungkol sa Pasko. At naniniwala po ako na ang bawat isa sa atin, sa kabila po ng ating mga karanasan, ay nag-ayos din po tayo ng ating mga tahanan. At nakikita ko po sa social media, yung mga church na nag-ayos ng kanilang mga ng bahay-sambahan at ginayakan dahil sa paparating na Kapaskuhan. Yan po ay pag-asa na may kapangyarihan na ang Diyos ang nagbibigay sa atin. 3 punto lamang po yung ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi at isa-isahin po natin ang mga talata na ating binasa kanina. Una, ang pagtalima ni Jose at Maria sa kabila ng panganib. Marami sa atin ang takot sa dilim o takot sa mga sitwasyon na nalalagay tayo sa mga alanganin. Kapag ang lugar na ating kinaroroonan ay nababalot ng kadiliman, pagkatakot at taghahari sa atin ng pangamba, at hindi tayo nakatitiyak kung ano at sino ang atin nasa paligid at kung ano mangyayari sa atin sa mga sitwasyong katulad nito. Nang sambitin ng
anghel ng Panginoon ang mga katagang ito, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, nagmamadali si Jose na dalhin ang kanyang mag-ina sapagkat mayroong threat sa kanila na kung makikita ang bata ni King Herodes, ay papatayin siya. Naroon ang pag-iingat ng Diyos sa unang pamilya ng Kapaskuhan na sumisimbolo na kahit gaano kahirap ang ating sitwasyon ng ating mga pamilya, na sa kabila ng panganib o banta ng COVID-19, ang liwanag ng Panginoong Hesus ay pumapaibabaw at itinataboy ang panganib. Ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos ay ating nararanasan. Amen po ba doon? Magpasalamat po tayo sa Panginoon sapagkat sa ilang buwan nating dinaraanan ay naroon ang pag-iingat ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang sabi ni Apostol Juan, at nagkatawang tao ang Diyos at tumahan sa gitna natin. At nakita natin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sabugtong na anak. Napuspos ng biyaya at katotohanan. Nasa kaniya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nadaig ng kadiliman kailanman. Mga magulang at mga kapatid, ang Pasko na ating mararanasan ay nagpapahayag lamang na muling paliliwanagin ng Diyos ang madilim nating mga nakaraan. Nang ang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa mga pastol upang ibalita ang pagsilang ng Mesiyas, ang paligid ay napuspos ng liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon. Nang masubukan ng mga pantas ang sanggol na nasa sabsaban, kanilang naramdaman ang kaluwalhatian ng Panginoon, nang mabuhay na maguli ang kaluwalhatian ng Panginoon at nagpakita sa kanya mga alagad. Ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos ay patuloy na kanilang naranasan. South Bulacan District, sa bawat pamilya natin, patuloy na magliliwanag ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa Pasko na ito na darating sa buhay po ng bawat isa sa atin. Tayo po'y sumunod sa kanyang kalooban sa kabila ng mahirap na sitwasyon sapagkat sasamahan niya tayo at iingatan niya tayo. Pangalawa, ang liwanag ng Pasko sa bawat pamilya. Ang liwanag ng mabuting balita na inaalala tuwing Kapaskuhan at ating tinanggap ng ating papasukin ng ating Panginoon sa ating mga puso at tanggapin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas. At dahil dito ay tinatamasa natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Ito ang hinihingi ng ating tinanggap na liwanag ng mabuting balita. Nang tayo ay sumampalataya sa Panginoon, tayo ay naging kahati ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Sa 2 Pedro, Kabanata 1, Talata 4, ang sabi doon, at mula sa kadiliman, tayo ay nasa liwanag na dahilan sa ating Panginoon. At sa Efeso, Kabanata 5, Talata 8, ang inaasahan ngayon ng Panginoon sa atin ay mamuhay tayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan. At ang utos ng Panginoon sa atin at sa kanyang iglesia ay maging ilaw tayo ng sanlibutan. At kinakailangang magliwanag ang ating ilaw sa gitna ng madilim na sanlibutan. Ito ang kailangan ng sanlibutan na nasa kadiliman, lalong higit sa panahon ng pandemya. Kaya sa bawat pamilya na ating kinabibilangan, tayo mga nakakilala sa Panginoon at may Kristo sa puso, sa buhay, kailangan tayo magliwanag sa mga taong nawawalan na ng pag-asa. Kailangan tayo maging ilaw sa mga taong labis nang nadidimlan sa kanilang buhay
bunga ng pandemya na ating nararanasan. Mga magulang at mga kapatid, may pag-asa sa darating na Pasko sapagkat nakikita sa iyo yung pag-asa na yon. At kailanman hindi kayang alisin iyon ng anumang sitwasyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangatlo at panghuli, nagdudulot ng pag-asa ang Pasko sa bawat pamilya. Tayo'y tumatawid kung minsan sa panganib at iniingatan tayo ng Panginoon. Ang Pasko ay nagbibigay sa atin ng liwanag. Pangatlo at panghuli, ang Pasko ay nagdudulot ng pag-asa sa ating pamilya. Para matupad ang sinasabi sa kasulatan, ay nawala ang hadlang sa buhay ng unang pamilya. Namatay si Herodes, kaya't ang nakaambang panganib ay napagtagumpayan ng pamilya ni Jose at ni Maria. Ang Diyos ang nagsasalita sa pamilya ni Jose at Maria sa pamamagitan ng anghel. Ito ang liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon na magbibigay ng di masukat na pag-asa sa bawat pamilya, lalo higit sa ating mga pamilya. Ang liwanag ng mabuting balita noong unang Pasko ay siya pa ring mabuting balita na dapat nating ipagdiwang ngayong darating na Pasko 2020. Itong taon na ito, kahit gaano kadilim yung mga nakalipas na buwan, kahit gaano kasela ng sitwasyon, kung papaanong naging magandang balita ang Pasko sa buhay ni Maria at ni Jose at ng ating Panginoong Hesus, ganun pa rin ang mensahe ng Kapaskuhan sa atin. Kasabay ng ating pagdiriwang ay ang pagpapahayag ng kahalagahan ng liwanag nito sa mga taong nawawalan ng pag-asa, dulot ng krisis na ating nararanasan. Balikan natin ang karanasan ng mga kilalang karakter sa Biblia noong unang Pasko. Ang sabi dito ng sikatan liwanag ng Panginoon ng mga pastol sa parang, sila'y napuspos ng kagalakan at pag-asa. Nang masilayan ng mga pantas ang Mesiyas sa sabsaban, naranasan nila ang liwanag ng kaluwalhatian ng Panginoon at sila'y sumamba ng taos-puso sa Kanya. Nang tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, kahit may pandemya, napaka-positibo natin na lumalakad at nagpapatuloy sa ating pananampalataya. South Bulacan District, sa bawat pamilya na meron tayo sa Paskong ito, hayaan natin ang tunay na pag-asa ng Kapaskuhan sa pamamagitan ng mabuting balita ay maranasan at makita sa ating mga buhay. Upang ito naman ay mahayag sa mga taong nawawalan ng pag-asa sa kasalukuyang sitwasyon. Sa panahon ng pandemya, ang Pasko ay patuloy na maghahatid ng pag-asa sa bawat pamilyang Metodista at sa bawat pamilyang Pilipino. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Sa pangalan po ng Jesus the Savior United Methodist Church, kami po ay bumabati ng isang maligayang Pasko na punong-puno ng pag-asa sapagkat kasama natin ang pinagmumulan ng pag-asa. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Amen. Gaya ng pagsunod ni Jose nang siya'y kausapin ng anghel sa kanyang panaginip, lumapit tayo sa Panginoon ng may masunuring puso upang ihandog ang ating mga kaloob.
Makapangyarihang Diyos na pinagmumulan ng pagpapala at pag-asa, narito ang bahagi ng aming tinatanggap mula sa iyo. Niyahandog namin ang mga ito kasama ng aming mga puso. Gamitin mo ito upang maipaabot ang mabuting balita ng kaligtasan, ang pag-asang bigay ng Pasko. Pagpalain mo ang bawat pamilyang nagkaloob nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Iniibig ka, Jesus, ng buong puso. Ang gawain kong lingsin ay isusumpo. Tangi kong pag-asa at aking manunubos ang pag-ibig kong tapat ay inihandog hanggang sa pagpanaw susundi ikaw. Buong buhay ko, Jesus, sa iyo laan. Kung ang kasapit ay pumanaw ang buhay, ang tanging pag-ibig ko sa'yo lamang alay. Tahanan sa langit, aking kakamtin. Lingkod mo'y aawit ng may pag-iliw. Sa aking ipuputong koronang may ningning, hukbo ng mga anghel kasamang aawit. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Papasalamat kami sa iyo sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin sa gabing ito. Sa biyaya ng mensahe na pag-asa na aming tinanggap. At lalong-lalo na po sa biyaya ng pagsilang ni Jesus na siyang pinagmumulan ng aming pag-asa. Nawa nga po manatili ang pag-asang ito sa kabila ng pagdurusa, sa kabila at ng kabigatan na dinadaan namin sa buhay. Pati na rin magpatuloy ito sa gitna ng pananampalataya at sa gitna ng kaluwalhatian. Pinapanalangin po namin ngayon ang mga manggagawang babae at lalaki ng South Bulacan District, kanilang sambahayan. Pati rin po ang mga magagawa sa kabuuan ng Bulacan Philippines Annual Conference, Manila Episcopal Area, at lahat ng mga magagawang babae at lalaki ng kabuuan ng aming iglesia. Ikaw po nawa ang magbigay sa kanila patuloy ng pag-asa at magpatuloy silang naglilingkod sa iyo sa kabila ng kanilang mga dinaranas sa buhay. Patuloy na lumalim ang kanilang pananampalataya at maranas nila ang kaluwalhatian na nagmumula sa iyo. At nawa po sa pamamagitan nga nila, i-bless mo ang lahat ng bahagi ng kanilang ministeryo. I-bless mo po at patuloy na padaluin ang biyaya sa bawat iglesia lokal at sa bawat mga kaanib sa pamamagitan ng ministeryo
ng iyong mga lingkod. Pagpalain mo po ang kabuuan ng aming iglesia, ang bawat iglesia lokal, ang bawat pamilya, at bawat isang kaanib. Patuloy po kaming nananampalataya na nawa nga po dalahin ng bawat isa sa amin ang nilalaman ng mensahe na aming narinig. Hindi lamang po maging laman ito ng aming mga puso sa panahon ng Kapaskuhan ito, kundi sa mga susunod pang araw na darating, manatiling buhay ang pag-asa sa amin sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Nawa po maranasan namin lagi ang iyong biyaya at iyong pangunguna sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin, ito po ang aming pag-asa sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Salamat po sa pakikibahagi sa online simbang gabi ng South Bulacan District. Patuloy na pagpalain tayo ng Panginoon at maging daluyan ng pagpapala. Muli po tayong inanayahan sa ating susunod na gawain bukas, December 21, 2020. Magandang gabi po sa ating